Grabe guys, oh, ang lakas talaga ni Karina. Tingnan mo naman yung basiko. Ayan oh, yung seawall ng basiko. Lampas-lampas na yung alon. Ayan oh, umaalon-alon na. May mga bata pa na naliligo, nag-i-enjoy sa lampas ng alon. Ayan oh, lumalampas yung alon doon sa seawall. Grabe yung doon sa parola. Tingnan mo guys oh. Parang lawa na doon sa parola. Yung may mga container van doon sa may custom na sa may dulo guys. Ayun oh. Grabe oh. Ang taas ng tubig talaga. May mga bata pa naliligo. Delikado yan. Baka maya mahigop sila doon papunta sa laot. Ayan oh. Ang enjoy pa ng mga bata. Naliligo. Abot na sa mga bahay nila yung tubig. Dagat yan guys, gilid ng basiko. Yan yung dasangan noon na pinalagyan ni Yorme ng seawall. Ayan, lumalampas yung tubig doon sa may dasangan. Ayan o. Ang lalim na ng tubig. Kalsada yan guys dyan. Yung may tubig na yan, kalsada yan. Kasi andun yung seawall. Yung seawall na may mga poste yan yun doon. Yan, seawall yan. Mataas yan. Pero lumampas na yung tubig. Ayan na, humahampas na. Yung doon sa may unahan, yung may nakikita kayong parang mga tori-tori doon. Yan yung sa parola. Yung may sauli. Ayun o, yung kulay dilaw na yun sa unahan. Sa parola yun. Mataas na rin yung tubig doon. Humahampas na rin yung alon na yun o. Yung may mga container doon sa parola yun. Ito tingnan nyo naman guys oh. Grabe talaga. Ang lakas na ng hangin. Umapaw na yung tubig doon sa seawall. At dahil nga tumaas na yung tubig, ayan na nga, umabot na sa mga kabahayan. Kita nyo naman guys oh. Bubong na lang yung tira. Grabe talaga ang taas ng tubig ng bagyo na to guys ni Karina. So ayan oh, yung mga pamangking ko, sila na lang yung nagtutulungan mag-rescue papunta roon sa mga matataas na bubong. Kasi gawa nga ng mataas na yung tubig, hindi na sila mapupuntahan ng mga LGU. Kaya kahit anong hingi ng tulong nila, hindi na mapupuntahan yan kasi nga mataas na yung tubig. Wala namang sapat na service para puntahan sila sa ganyang sitwasyon na mataas na yung tubig. So ang ginagawa nila, ayan, naghagis-hagis sila ng lubid para makatawid doon yung tao sa kabilang side na mataas ang bubong ng bahay. Kasi nga dito sa kabilang side medyo mabababa yung bubong ng bahay. In just in case na tumaas pa yung tubig, aabutin sila. Kawawa naman yung mga bata, yung mga matatanda. Si kuya nga hirap na hirap oh. Kapitbahayan ng mga pamangking ko guys. Ayan, humihingi man sila ng tulong sa amin. Panay chat sila, panay post sa Facebook. Pero ano magagawa natin guys, malayo yung pagitan natin, di ba? Kaya sila na lang talaga nagtulungan. Ayan, makakapitbahay, ayan sila kuya, naghihila ng mga tao, nasa bubong lang sila. Ayan, tingnan nyo naman guys oh. Basta sa oras talaga ng sakuna, walang ibang magtutulungan kung hindi tayong magkakapitbahay din. Kaya dapat habang wala pang sakuna, maging tayo, maging matulungin sa kapwa. Ayun, naghagis na naman si kuya ng lubid na mayroong container na plastic sa dulo para gabayan ng kanilang hahatakin. Di ba? Magaling yung kanilang naisip. Buti na nga lang at natulungan sila ng mga kapitbahay guys. Kaya naging kampante na rin ako nung
nag-post yung pamangking ko na okay na yung mga anak niya. Kasi yung natrap dyan guys, anak ng pamangking ko. Bali, apo ko na yung nakatira dyan. Kaya nung wala pang dumarating na mga nag-rescue na kapitbahay, panay po sa Facebook yung pamangking ko at saka yung apo ko na yun. Kasi gusto nila ma-rescue. Pero yun mo naman kasi nakakatakot kasi yung tubig mataas na talaga oh. Ang taas ng tubig, lampas na halos maano na yung mga bubong, maabot. Grabe talaga. Sobrang laki ng ulan na ibinuhos. At yun na nga guys, tingnan nyo naman, habang rumaragasa yung tubig ng Marikina Pasig River, ayan, bumangga yung isang barge sa tulay. Umabot na nga ang tubig sa kalsada. Ayan guys oh, wala nang sasakyan na dumadaan sa kalsada kasi di nakakayanin. Kailangan na dyan guys, bangka. Pero mo naman yan, kalsada yan guys oh. Bahang-baha na. Grabe yung dala na ulan ni Karina. Ang daming ulan na dala. Naulit na naman ang undoy at saka habagat. Ito guys oh, update ko lang ngayon sa bagyong Karina. Dito sa may Marikina Riverbank, ayan oh. Umapaw na yung ating ilog ng Marikina Riverbank. So yung mga bahay dyan sa gilid-gilid ng riverbank inabot na. So ito yung tubig ngayon guys dito sa riverbank. Oras natin alas 5:30 ng hapon guys. Ito na sitwasyon. Sana naman hindi na maglaki pa yung tubig. Pero tuloy-tuloy pa rin yung ulan ngayon guys. So hindi natin inaasahan na hindi na tataas yan kasi mataas pa yung tsansa na malagdagan pa yung tubig na yan guys. Ayan guys oh, tingnan nyo naman yung kalsada. Halos wala kang makita sa sobrang lakas ng ulan, di ba? Kaya lalakas talaga yung agos ng tubig sa mga kabahayan na naman. Pero yun mo dito oh, traffic na ito sa dinadaanan ko. Ayan oh, ang daming sasakyan pero wala na, barado na dahil sa ulan. Tingnan mo naman guys oh, yung mga tao naipon lang doon sa gilid kasi nga baha. Pati nga mga bahay oh, pinasok na oh, mga tindahan. Ayan oh, tingnan nyo naman, grabe. So, naulit na naman talaga yung undoy, di ba? At saka yung habagat na nagpaulan nung 2020. Yung habagat yun. Na hindi rin ako nakadaan noon sa Marcos Highway sa sobrang lakas ng ulan. Ayan oh, lumulusong na si Kuyang. Ang lalim na ng tubig. Hanggang ano na oh, balikat na yata yung tubig. Oh, may rescue boat na. Ayan oh. Pero yun mo naman, hanggang balikat na yung tubig kay Kuyang na nag-rescue. Ayan. Grabe. Bigla talaga tumaas yung tubig. Siguro, isip ko lang, baka may nagpakawala na naman ng mga ano natin dyan, mga dam. Kaya biglang tumaas yung tubig. At yun na nga guys, tingnan nyo naman, habang rumaragasa yung tubig ng Marikina Pasig River, ayan, bumangga yung isang barge sa tulay. Kaya nagkaroon ng sira yung tulay na yan guys ngayon. Dahil sa kapabayaan ng mga kontraktor na gumagawa at naghuhukay dyan sa Pasig River na yan. Tingnan nyo naman guys, ang lakas ng agos ng tubig. So dapat wala yan dyan na mga barge.
Guys, may napansin na naman ako dito sa mga gamit na inaanod sa Marikina, Pasig River. Itong mga kontraktor na naghuhukay ng Marikina, Pasig River. Tingnan nyo naman guys, yung kanilang barge, tinangay ng rumaragasan na tubig, bumangga sa tulay. So ayan, kita nyo naman, lumubog yung kanilang backhoe, tinangay yung kanilang barge, tapos ang masaklap, tinamaan pa yung tulay. Ayan guys, nabungi. So, sino ang magre-repair niyan? Government. Sino ang sisisihin? Si kontraktor ba? O si Karina? Diba? Ang kapabayaan ng isa, damay lahat. E paano kung nagiba yung tulay na yan habang tinatangay yung kanilang gamit na balsa o barge? Diba? Alam naman natin na ang Marikina Pasig River dapat talaga walang nakaharang dyan sa Marikina River na yan. Kasi nga, lagusan yan ng tubig galing kabundukan papuntang Laguna Lake. Tingnan mo guys, dito sa ano na to, sa may Marcos Highway, dito sa may SM Masinag. Tingnan mo yung mga tao naglalakad sa kalsada. Baha na yung Marcos Highway. Sobrang lakas ng ulan. At tingnan nyo guys, oh, yung mga motor nakakarga na doon sa boom truck dahil nga hindi na makatawid sa Marcos Highway kasi nga baha na. Kaya mas minabuti nila na sumakay na lang doon sa boom truck para makaiwas na masira yung kanilang mga motor. Kaya sumakay na lang sila doon sa boom truck guys. Pero yun mo, nandito ako sa taas ng LRT line to sa Masinag. Tinitingnan ko yung kalsada. Nako, hanggang doon sa may Ligaya baha. Kaya ang resulta, ito guys, pumasok na sa kabahayan yung tubig na nanggaling sa Marikina River. Grabe. Sobrang daming ulan na dala ni Karina. Mula kagabi pa kasi guys, umuulan na. Hanggang kayo ng umaga, halos maghapon, ulan ng ulan. Kaya panigurado, kaya biglang tumaas yung tubig dahil may mga nagbitaw na naman na mga dam.